Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi mga lods, no? Mabilis at malupit na update to mga idol dahil meron tayong event na mangyayari mamayang madaling araw ng alas 2 mga lods. At meron mga nangyari ngayong araw na malupit din mga idol, nakakagulat, nakakagitla. Sabi nga nila, nakakagitla. No, ayan, so bago ang lahat mga idol, syempre alam nyo na yan mga lods, no? Sana i-like nyo yung ating video dahil napakalaking tulong yan sa ating channel. Subscribe kayo sa ating channel para di kayo mahuli sa mga balita natin mga idol. So ayan, grabe malupit ang news natin ngayon. Unahin na natin muna etong forex calendar natin na pwedeng mangyari to mamayang alas 2:30 mga lods, no? Federal fund rate to mga lodi, medyo magiging volatile ang market mamaya mga idol. At gusto ko lang makita nyo, no, na yung XRP, ganito nasa 1.38 tayo, stay put lang siya dyan. Pero merong isang nag-pump kanina, etong Doge mga lodi, no? So yung Doge, kita nyo yung Doge nag-pump. So etong ang, ayun, 19 kanina, nag-20, 20 plus. Mga lods, yung profit natin dyan sa Dogecoin, sa trade natin, no? 400%. Halos 500%. Ayan grabe. So, ayun, hintayin natin mamaya baka maka-apekto yung ating naku, grabe, 2 AM. Oh my goodness, malamang tulog na ako nito. Inaantok na nga ako eh. 2 sorry. 2 AM mga lodi ay mukhang gagalaw yung market natin. No, so paghandaan niyo yan mga lod. Sa mga gustong maging malupit na trader, wag na kayong sumabay dyan, no? Pero kung talagang matindi kayo, bahala kayo. Pero sa akin, advice ko na wag na muna, panoorin nyo na lang kung saan pupunta yung market, yung chart, no? After nyo makita kung saan papunta yung chart, dun nyo hulaan kung sa tingin nyo mag-i-stay ba siyang pataas o pababa or something mga idol, no? Dun nyo tignan. Pero sa ngayon, ang advice ko wag na muna sumabay diyan mga lodi, no? So grabe, mamaya yung alas 2:30, ay di, alas 2 to ng madaling araw mga idol. Naku, mukhang kailangan kong mag-lock profit dito, baka madali tayo, no? Ano kaya sa tingin nyo mga idol? Dahil pala kanina tinake profit ko na yung 20k tinake profit ko na yung 20k natin sa Doge So ayan, grabe yung mga mangyayari mga lods, no? Tapos eto naman, speaking of Doge mga lodi, nung nakaraan parang patay lang yung ETF ng Doge Ngayon merong inflow mga lods, no? Dogecoin ETF inflows are back mga idol. On April 27, spot Dogecoin ETF clocked a net inflow of $460,000, the first net inflow since as far back as April 14. So buhay na siya, gumana na. Noong nakaraan, wala man lang siyang inflow, wala man lang siyang outflow So ngayon nagkaroon ng inflow mga idol. Interestingly, of the 3 Doge ETF, only Grayscale, no, recorded flows. Yung dalawa wala pa kasi tatlo na yung ETF ng Doge With no activity of those two, of those of 21 share and Bitwise, wala pang inflow, wala pang pagkilos mga idol sa 21 share tsaka Bitwise Doge ETF mga idol. Dogecoin ETF remains small relative to other crypto ETF, currently holding only 0.08% of Doge market cap. So, pero ini-expect yan mga lods, no, na once na magkaroon tayo ng uptrend, isa tong Doge ETF sa makakaapekto o biglang magkakaroon ng mga raming activities mga idol. So goods na goods mga lodi. Pero sa ngayon siguro ayun ba yung reason kung ba't umangat? Grabe, ang liit pa lang ng inflow, gumanon na yung Doge, no? Grabe, pero hindi siguro. So ito, grabe, alam nyo naman mga lodi, bumalik na naman si Daddy Gihos mga idol, si Papa Gihos the era of general purpose L2s is over. So hindi ko pa ito napapakinggan, sabay-sabay natin pakinggan to mga idol. Tingnan natin. Vitalik recently said that the era of undifferentiated general purpose L2s are over, and we agree. Ronin is an L2 with a specific identity, an identity built around
applications and games that actually have the potential to appeal to everyday people. We showed that with Axie, we showed that with Pixels, we showed how fun and entertaining experiences can be a great way to introduce the benefits of crypto to everyday people. Vitalik recently said that the era of So, ngayon mga Lodi, kung papansin ninyo, medyo naging active ulit yung Sky Mabis o yung Ronin mga Lods, no? Marami na naman sila mga lumalabas na project, events, mga idol o mga news. So, para sa akin, napakaganda niyan kasi meron tayong asset diyan, no? Kaya nga dito mga Lodi, meron pa silang post na Mabis Hub, important updates loading. So may paparating na inaasahan mga idol, no? Sabi dito, if the goal is making RON the default currency of Web3 gaming, the critical lever isn't tokenomics, it's distribution. Mabis Hub existed, the community loved it. It was shut down, no? Ayun nga yung nangyari. Today, downloading an Axie game means finding the right page, downloading the zip file. Ito kasi parang yung iba kasi mga idol, tulad nito ako. Pag inopen ko to, dito na to sa akin mga Lods Kumbaga nakalagay na siya dito. Actually kung mag-update to, automatic na siya nag-update sa akin. Mga idol, ito yung origin natin, ito yung classic natin. Pero itong yung Mabis Hub, mga Lods, medyo hindi ko pa to alam. Kumbaga, hindi ko na siya na-download. Kasi hindi ko alam kung pwede pa siya i-download Ito Mabis Hub natin, check ko. Kasi yung iba na wala daw mga Lods Ito hindi to nakalagin sa akin mga idol. Ito pala yung mga games dati ngayon ko lang ulit nakita Wild Forest mukhang magandang game pero nawala Ayan deprecated soon mga Lodi nakalagay. Kita nyo? Deprecated soon. So merong diskarte para ma-download siya ulit. Ito yung sinasabi dito mga Lods Ayan, basahin nyo na lang punta kayo kay Martin.ron. So hindi ko pa ito natatry. Baka i-try ko ito mamaya pagkatapos natin mag-record o mag-update mga Lodi. No? Pero syempre, mas maganda yan kasi tinitimbre nila kung paano ulit siya i-download. No? Ayan, today downloading an Axie game means finding the right page, downloading a zip file, adding manual depender exceptions, trusting the file is legitimate. That's not a Web3 onboarding problem. That's a Web2 onboarding problem that Web3 never solved. No, Steam didn't win because it had the best games. It won because it was the only place you need to go. If Ronin rebuilds an unified client, one platform, all games, Web3 and Web2 and Web3 titles, Ron as the payments layer, three things happen. Web2 publishers have a distribution channel that accepts. So ito pala yung mga plano nila, mga Lods. So gagawin na nilang sa sa Ronin na lang, sa Mabis Hub na lang lahat, mga idol. No? Kasi mahirap talaga laruin to Ayun yung sinabi, kailangan nyo pa ng something para malaro nyo. Asan na ba yung sinasabi kong parang Gunbound? Hindi ko na makita dito. Yung affair yun, Ano kayo nangyari sa mga games na to, mga idol, Library. Hindi pala ako nakalagin, mga idol. So, ayun na nga. Pero ngayon kasi nagkakaroon sila ng mga post Dami na naman post ng Sky Mabis ngayon. Ito pa Pero ito, parang bad news to, mga idol. Hindi ko alam Dapat may puro good news muna ngayon. Pero biglang napapasukan ng bad news sa Sky Mabis, Sky Mabis continue to dump from the ecosystem pool. Even during and after the migration, the selling continues. 20 hours ago, Sky Mabis dumped 20 million RON via OKX. These tokens were part of the 3 million withdrawal from the ecosystem pool 28 days ago. I've been trapped in a magic battle for the last few weeks thanks to Axie. Ayan na. So, nagda-drop daw o nagda-dump daw mga idol yung Sky Mabis ng RON, mga Lodi. Hindi natin alam kung bad news yan kasi pwede naman nilang gamitin yan kasi kumikilos nga sila ngayon mga idol meron silang mga ginagawa ngayon. So malay nyo naman yung pagkuha nila niyan may paggagamitan sila para importante, di ba?
Sa ngayon mga idol, marami na lang naghihintay ngayon sa kung ano yung maging announcement sa XRP Las Vegas. Tas marami mga ganitong video, no? Na yan, si Michael Saylor, si Jack Dorsey, anong pangalan nito? Jack Mahler, no? Oh, ayan. Pinuntahan na sila ng Giant Bear. Bye. Ang pogi yun, ang ganda nun Oh. Yari kayo ngayon, parang sinakop kayo ng XRP, mga idol. Ano pa? Ayan, the influencer shouts. Ito yun alam niyo yung kanina, napanood natin na sumisigaw siya ng XRP. So nagkaroon pala sila ng ng trastukan nung isang Maxi. BTC Maxi snaps and calls him a clown. Ginanon daw siya. No, an XRP supporter, ayan si Ray Puentes, mga idol, just went viral after shouting XRP through the Bitcoin conference, and it quickly turned into a heated moment. Imagine, heated moment, nagkainitan. A BTC Maxi stepped in and went straight at him. Sabi niya, "Are you a clown? Are you a comedian?" Ginanon daw siya. But the response completely flipped the energies. Ang sinagot naman ni Ray Puentes, "Maybe I'm a builder. Maybe I'm an enthusiast. What are you?" Ganun siya. The Maxi tried again, mocking him with the red clown nose line. Ayan, and go shut down instantly. "With your big dress shoes, I could complete my wardrobe." Sabi, parang naging ad hominem. Nawala na sa topic, nag-ad hominem na sila. He says the guy walked off after that. Then he ended it with, "See you at the XRP Las Vegas conference. This shows exactly where things are heading. XRP is getting loud inside Bitcoin territory. Bitcoin Maxi are feeling the pressure. The narrative war is happening live, face to face." No? So, ako kung tutuusin, sinasabi ko nga sa inyo, sana hindi sila mag-away kasi pare-pares naman tayong crypto guys. No? Pero kung trip nyo yan, okay lang. Ibabalita natin yan, mga idol, no? Tapos ito, masyadong interesting to. Marami ako naisip sa post na to ni David Schwartz. Sabi niya rito, you are a part of a group. Parang nag-sample siya. You are a part of a group of people who are mostly rational o who are forced to take a private vote by pressing a red button or pressing a blue button. So, kapaliwangan ko to Ang sabi kasi rito, kunyari, isa kayong grupo na opinionated. Ngayon, papapindutin kayo ng button, kulay blue at kulay red. Sabi dito, kapag ang 50% sa grupo ang napindot ay blue button, mabubuhay lahat. Maski yung mga pumindot ng red, mabubuhay. Basta 50%, basta 50% o more than 50% ng mga tao sa grupo pumindot ng blue, lahat mabubuhay maski yung mga pumindot ng red, no? Ayan, everyone lives. Otherwise, only people who push the red button live. No? Pag pumindot ka naman ng pula, mga idol, ang mabubuhay lang ay kapag mas marami yung pumindot ng pula, ang mabubuhay lang is yung mga pumindot ng pula. Pero yung mga pumindot ng blue, wala, hindi sila mabubuhay. No? Pero, pag blue ang pinindot mo, pag mas lamang ang blue, ito na lang. Pag mas lamang ang blue, buhay lahat. Pag mas lamang ang pula, patay ang mga blue. Yung pula lang ang mabubuhay. Only people who push the red button live. With which button would you press? Be honest. So, tinatanong ni David Schwartz, anong pipindutin mo? Blue or red? Kasi kung red kayo, mabubuhay nga kayo, pero mamamatay naman yung ibang nagpindot ng blue. Pero kung blue naman yung pinindot nyo lahat, at mas more than 50%, buhay lahat kasama yung red. Siyempre, ang obvious na sagot dito, blue. Diba? Siyempre, blue para buhay lahat, mga idol. No? Pero ang naisip ko agad dito, mga lodi, is yung magpa-profit. Kumbaga andun sila sa part, no, sila David Schwartz, na alam nila na pag pinindot nila tong blue, pag pinindot nila tong red, may mga pili lang yung mga magpa-profit.
Parang ganun yung naisip ko, ewan ko kung ba't ko naisip yun. Na parang pili lang, yung mga talagang ganito lang, ganyan lang. Pero pag pinindot nila yung blue na button, lahat. No, ultimo kahit mga maliliit lang na may hold ng XRP is magpa-profit. Parang ganun yung naisip ko. Kasi parang, syempre, kilala nyo na mag-post to. Yung mga riddle nila, ganun yung naisip ko dito. No? Kayo, ano naisip nyo dyan? Kasi, ang corny naman niya, kung ngayon lang yung tinanong niya, obvious naman yung sagot, blue. Para mabuhay lahat. 'Di ba? Bakit niya itatanong yun kung wala siyang hidden something? 'Di ba? At ito ang isang malupit na news ngayon. Na big news. Lagi na lang may big news si XRP everyday eh. RLUSD is now OKX, is on OKX, one of the world's leading exchanges, no? Exchange. Starting today, users can trade across 300 plus RLUSD pairs, use RLUSD as collateral, and access full XRP Ledger deposit and withdrawal support, no? So kumbaga, yung OKX, XRP Ledger and RLUSD is partner na yan, mga idol, no? We sat down with Jason to discuss what this milestone means for stablecoin adoption, institutional grade liquidity, and the future of finance, mga idol, no? So good news yan, mga idol, no? Check na muna natin. Sino ba maganda i-check? Sa coin ano ba? Coin Bureau muna bago tayo mag-Coin Telegraph. 19 minutes ago. Prediction market ETF could launch next week. Nako, magkakaroon pa ng mga ganun. Poly market tsaka Calci, oh. Magkakaroon sila ng ETF. Grabe lahat na lang Ripple RLUSD goes live on OKX today. So ayan na nga, news din nila yan. Wow, ang creepy naman nito. Robot dogs with heads modeled after Kim Jong-un, Elon Musk, and Mark Zuckerberg and Jeff Bezos are being displayed in a Berlin museum. Grabe, ang creepy nito, mga idol, no? Tsaka masyadong parang hyper-realistic yung mga mas, no, parang todong-todo. Nako, yung Iran bagsak na, oh. Iran's rial just hit its lowest level ever. Iran currency just collapsed so hard that 1 rial na is now effectively worth $0. $1 now cost 1.8 million Iranian rial. Grabe, ganun kabagsak, no? Oh my goodness. Isipin nyo kung kailangan nyo ng 1.8 million na peso para lang magpalitan ng $1, mga lodi. Ganun kababa. Diba? Kawawa naman yung Iran. Sana maayos na yung gulo sa bansa nila, no? At actually, ang ano isipin kasi, parang pag sinabi na si Trump lang makakaayos niyan. Pero kung tutusin, siya rin kasi nag-start nun eh. Although matagal na yung bakbakan dyan, mga lodi, ng Iran at Israel, pero yung sobrang grabe na ganito, dahil nakialam yung US, no? Tapos sila rin yung aayos, mga lods, no? Ano pa? Punta tayo sa Coin Telegraph para hindi mga bias na news. Kasi pag ganun, baka isipin nyo puro XRP eh. Galaxy Digital, sino meron nun? Hyperliquid leads 24 hours piece with $1.4 million just ahead of Ethereum. O yan. Pero kasi ngayon, mga idol, ang pinakaabangan natin ngayon is yung ating tawag dito. Sana? Forex calendar. Etong federal rate funds na fund rate natin, no? Mamaya, no? So ayun lang muna yung ano natin ngayon, mga lods. Yung ating past news, mga idol. At babawi ako bukas ng umaga, mga lods. Actually medyo masakit talaga yung ulo ko ngayon eh.
Pero kailangan natin mag-upload dahil kailangan ko yung mabalaan mamayang alas 2 na madaling araw. Huwag kayo masyado malikot. Mga idol, no? Easy-easy lang. At hintayin natin kung ano yung mangyayari, no? Pakalmahin muna natin yung alon bago tayo mag-trade o something position. Ayun lang yung aking suggestion. Pero kung gusto niyo malupit na bahala kayo. No, discardin niyo yan. So ayun lang. Kita-kits tayo mga Lodi at bukas ng umaga. Maraming salamat sa mga nanood. Sana enjoy nyo kahit may sila yung video natin. I love you all mga Lods. Kita-kits tayo. What's up? At What's up? Subscribe to Clubs Gaming and subscribe to Jablo. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, there's some, what's that? I have to tell you guys. ano? I need to take a break Saan? in YouTube. Why? Because I am running out of ideas. So I'm gonna look for ideas. So I'll just take a break, guys. Hindi ako magsusubscribe kayo sa channel. No. Not the House of Leather. No more. No House of Leather na lang. Sige. Bakit naman? Cause it's a short video. Okay. Sige, ayun na po, no. Visit niyo na lang lahat ng link dito sa ating baba ng description sa baba ng video natin, mga idol. So, kita-kits, maraming salamat at bye-bye.